What's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan para sa isa na namang reaction video, no? Eto, nagbabalik tayo mga kababayan. Alright. Okay, so ngayon pag-uusapan natin, no, mga kababayan, no, mga tol, no? Etong naging usapin, no, tungkol nga po dito sa video netong VP Sara Duterte, no, na kung saan sinasabi nga po niya na hindi daw po siya nagbanta, no. Ano sa palagay ninyo mga kababayan, no, yung kanya na naging statement, no, na hindi daw po siya nagbanta di umano, no, dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no. Okay, so panoorin natin tong video na to at ating pag-usapan mga kababayan, no, kung ano sa palagay ninyo, no, ang inyong opinion, i-comment down nyo dyan sa ibaba, and please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo palagi sa ating mga latest video uploads. Alright? Okay, so huwag na natin patagalin, no? Nakasulat nga po dito sa ating video upload, dapat nyo mapanood to, no? VP Sara Duterte nagsalita na hindi daw nagbanta kay PBBM. Okay, so panoorin natin. At kayo na magbigay ng inyong mga opinion dyan po sa ibaba, i-comment down nyo, no, mga kababayan, ng inyong mga opinion. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go. I did not make an assassination threat to the president. Okay, so sabi nga po niya dito, I did not make an assassination threat to the president. Okay? So intindihin nyo maigi mga kababayan, no, kung ano po yung mga naging statement dito ng ating Vice President Sara Duterte. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang daw ang nagsasabi niyan, no, especially yun nga after nga po nung kanyang press release na yon, no, yun I think nandun siya sa loob ng kwarto, no, sa Congress, ay nagbigla sila nag-live. Okay, so kung babalikan natin, no, yung mga pangyayari no, nag-live sila at yun nga, nakapag may sinasabi daw di umano, no, ang ating Vice President Sara Duterte na nakapag-threat daw po siya, no, sa security o sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so dito pinabubulaanan niya, no, na hindi siya wala siyang binitawan na salitang assassination threat, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang sinasabi nga rin po niya dito na yung tao lang, no, parang ganon, na sila lang yung nagsasabi, no, na meron daw threat sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan, sabi niya rito, sila lang nagsasabi, may assassination sila nagsasabi, no? Sila lang nagsasabi may assassination. May assassination. May assassin, may gunman. May gunman. Did not say that. Sabi nga po niya, did not say that, no? Hindi daw po niya sinabi, no, na mayroon pong ganong senaryo. Ito naman ngayon yung video na to mga kababayan na ating ipapakita, no, ay yung video po, no, na nasa loob siya ng kwarto. Okay? Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Okay, so dito may kausap siya, 'di ba, sa online, no? Nag-uusap sila online at may mga nagsasabi nga na di umano mga press daw, no, yung kanyang kausap dito. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM. Okay, so may kinausap daw po siya na tao mga kababayan, ang Vice President Sara Duterte, at sinabi sa kanya, o ibig sabihin, no, nag-utos po siya. Okay, so sinabi, no, sinabi ko sa kanya, di ba? So ibig sabihin parang nag-utos po siya doon sa tao, no, na kanyang kinausap. No, ano yung kanyang iniutos mga kababayan, no? Ito, pakinggan natin. Si Lisa Araneta. Okay. Si Martin Umales. Si Lisa Araneta. Pakinggan natin Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM. Si Lisa Araneta at si Martin Umales. No joke. Okay, so sinabi ko sa kanya, okay, kapag natay ako, mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke mga kababayan, no? Yun po yung sinasabi dito. No joke daw, di umano, no, yung kanyang binitawan na salita na yon. Okay, so ibig sabihin hindi siya nagbibiro, no?
So pag sinabi mong no joke, hindi ka nagbibiro, seryoso ka. Okay, 'di ba? Parang ganon. 'Di ba? Pero depende pa rin 'yon. 'Di ba? Kung ano ba, 'yung salita na 'yan, no? Parang no joke, no? Parang nag-aano ka lang na pwede mong lituhin din, no, 'yung mga tao. Pero dito malinaw po, no, na meron siyang ininstrukan na tao o nagbigay siya ng utos sa isang tao, no, para itegi, no, etong ating Pangulong Bongbong Marcos, yung First Lady Lisa Araneta at ang Congress na speaker na si Martin Romualdez, no? Kapag daw siya ay tinegi, mga kababayan, tegihin din daw si BBM, no? So tapos no joke po yung nakasulat dito. Ano sa palagay ninyo, mga kababayan, no, yung kanyang statement na to? Oh, contrary, no, doon sa kanyang naging press release, no, pinabulaanan niya na wala daw siya di umano na sinabing ganon, no? Ano sa palagay ninyo, no, ang mga statement na to ng ating Vice President Sara Duterte? Tuloy natin. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Okay, so nagbilin na daw po siya, no, doon sa tao na kanyang pinagkakatiwalaan. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Okay, so pag daw siya ay nategi, no, huwag daw titigil yung tao, no, na kanyang inutusan. Hanggang hindi mo mapatay sila. Okay, so hanggang hindi daw mategi yung mga tao na kanyang sinabi. Ay sino-sino nga ba yun? Kung babalikan natin, no, ang kanyang sinabi doon ay ang Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady Lisa Araneta, at ang House Speaker, no, na si Martin Romualdez, no, na kapag daw may nangyaring masama sa Vice President Sara Duterte, no, wag daw titigil yung tao na yon, no, sa pagkilos, sa paggalaw, hanggat hindi natetegi, no, etong tatlong tao na to. Okay? So ano sa palagay ninyo, mga kababayan, no? Eto ba ay parang mind play na naman ba, no, ng mga Duterte? Sabi nga nung ibang tao, sabi nung ibang mga analyst, nung ibang mga reactionist, mga kababayan, diskarte lang ba ito ng mga Duterte para malito ang mga tao? No, i-comment daw nyo dyan sa ibaba at panoorin natin ang buo ang video na ito. Okay? And then he said yes. Umuo daw, mga kababayan, yung taong kanyang inutusan. Okay? Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Okay, so God save the Philippines daw, mga kababayan. Ano sa palagay ninyo, no? Yung kanyang binitawan na salita na yan, bakit niya kaya sinabi na God save the Philippines? Ayon sa mga nakikita nating mga komento, mga kababayan, no, doon sa mga nagko-komento, no, sa mga videos, mga ganyan, mga kababayan, no, tila sinasabi dito na parang masyadong magulo na sa Pilipinas, mga kababayan, no, sa panahon ngayon. At sinisisi nga yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Dahil nga daw nung panahon ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, takot daw ang mga tao na gumawa ng masama, no, o ng krimen. Okay? Dahil talaga namang may paglalagyan sila. Nandun tayo, mga kababayan, no, at nakikita rin talaga natin, no, na may impact, no, yung ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. No, pagdating po sa criminality rate, diba? At saka yung mga kabataan nakikita natin ngayon talaga namang napaka-wild. No, wala na rin talaga silang takot. No, pero sa isang banda, mga kababayan, hindi natin alam, no, yung mga nangyayari talaga ng mga panahon na yon, especially yung war on drugs na yan, no, maraming natuwa. No, hindi natin maikakaila yun, maraming natuwa. Okay, so doon sa mga nanonood dito sa ating video, no, pasensya na kayo. Okay, so dito ay nagiging neutral lang tayo. Okay, so pag-uusapan natin, no, yung magkabilang panig. Okay, so kung mali, mali. Pagka tama, tama. No, doon tayo sa tama at mali na ating titimbangin, mga kababayan. No, yun po yung ginagawa natin dito
sa ating reaction video. Okay, so panoorin natin tong video na to mga kababayan, na kung saan nag-press con nga po ng ating Vice President Sara Duterte. Tignan natin kung anong kanyang mga sinabi dito. Nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Okay. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Okay. Syukran. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Oh. How are you? Ay, ayoko na. I'm okay. Okay lang daw siya mga kababayan. No? Oo. Marami doon, mga inaanak, mga kumpare, mga nanghihingi suporta sa inyo. So, what's your reaction? Okay, so ito tinanong sa kanya mga kababayan, no, kung ano yung kanyang nararamdaman, no, kanyang naging reaksyon dahil di umano dun sa mga pumirma daw po, no, medyo naging malapit sa kanya, mga inaanak daw, no, mga kaibigan di umano sa politika, mga ganyan, no. At syempre kung ikaw kakilala mo o inaanak mo, no, sabihin natin sa normal lang na pamumuhay ng mga tao, may inaanak ka, no, tapos i-impeach ka, patatanggal ka sa pwesto, ano mararamdaman mo kaya? 'Di ba, no? Again, sinasabi ko dito mga babayan, no, hindi po tayo pumapanig sa kung kanino man. Okay? So, i-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion. Okay? Sabi kasi, ito lang daw. Okay, so naging speechless siya doon mga babayan. Promise ko lang, isa na yun. So, how are you preparing for this? We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. Okay, so ibig sabihin, no, mga kababayan, itong si Franz Castro, no, ng Makabayan Black, 2023 pa lang, no, pinaplano na nila yung impeachment case dito kay VP Sara Duterte. Okay? So dito naman masasabi ko mga kababayan, medyo talagang nakakatakot to. No, alanganin tayo dito pagka may mga ganito, no, na gusto magpa-impeach, okay, ng ating mga hinalal, no, sa politika, especially yung mga matataas na posisyon, yung pangulo, no, yung pangalawang pangulo, di ba? So kayo, anong opinion ninyo, no, nang malaman na ito nga palang si Franz Castro, no, ng Makabayan Black ang isa, no, sa mga gustong-gustong ma-impeach, no, ng ating Vice President Sara Duterte. Bakit kaya mga kababayan? I-comment down nyo dyan sa ibaba. Alright? So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. Okay. So, we leave it to the lawyers. It's not an option. Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. Okay, so yung resignation daw di umano mga kababayan na isinisigaw, no, ng ilang mga kababayan natin, malabo pong mangyari sa ngayon. Okay, so hindi natin alam kung mangyayari ba yan in the near future, no? Pero sa ngayon, malabo po yan. Okay, malabo pong mangyari yan. Okay? I have a meeting with them. Even the president said he has nothing to do with the impeachment. Do you believe that? I do not want to answer that question. Next. Okay, so medyo umiiwas siya doon sa tanong na yung mga kababayan, no? Balikan natin. Pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Going back to the president, even the president said he has nothing to do with the impeachment. Do you believe that?
I do not want to answer that. Okay, so ang tanong sa kanya kung naniniwala ba siya doon sa sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nagsalita nga na wala siyang inalaman doon sa impeachment na yan. Kasi kung titignan talaga natin mga kababayan, ang kumikilos is yung Congress. At nasa Kongreso, yung maraming gustong ipa-impeach si VP Sara Duterte. Hindi yung Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kagaya nung sinasabi nung iba, mga kababayan, na sinasabi nila na ang nasa likod daw neto ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinabulaanan na po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at pilit nilang ini-insist na nasa likod ng impeachment na to yung Pangulong Bongbong Marcos. Yan yung mga tao, mga kababayan, may mga taong gano'n na gusto nilang pag-awayin. Ewan ko ba kung bakit. Gusto nilang pag-awayin yung Vice President at saka yung Presidente. Di ba? Bakit kaya? Mas gusto niyo ba na magulo ang Pilipinas? Di ba? Di ba para kung makikita natin napakaganda ng takbo, napakaganda ng harmony, nung trabaho ng Pangulong Bongbong Marcos, ng Vice Presidente na nagtutulungan sila, Tapos biglang all of a sudden, may mga tao na gusto silang pag-awayin. Di ba? Next. Ma'am, po ba na si dating Pangulo Rodrigo Duterte isa sa mga abogado para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Okay. Nakikita niyo po ba na may hahalin tulad ng sitwasyon ngayon ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last. Na yung mga kaalyado na hinasuporta, mga inaanak, mga Ayan na. kumpare, kumari sila yung mga pumirma sa inyo. Paniwala ko lang, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Okay. Kasi kung Totoo wala ka naman. namang ginawang mali, bakit mo i-defend Tama yung naman. pirma mo? Ma'am, So yun yung paniwala ko. okay. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po Yeah. for the impeachment? May gumalaw po na parang money involved? I do not want to answer that question. Okay, so ito yung sinasabi ng mga kababayan, na di umano, yung sinasabi natin na merong puwersa po, na pilit na nag-uugnay, na meron daw money involved pagdating po dun sa impeachment case. At itinuturo nga rin nila ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na nasa likod na pumirma ng mga ganito, ng ganyan, dadagdagan yung kanilang mga pondo, ng mga may allotment na po, mga kababayan, yung mga pondo na yan, 'di ba? Na ipasa na yan. Okay? So, nakita nila na meron ng pumirma, doon po sa impeachment case dito sa dito sa ating Vice President Sara Duterte, pumirma na rin po yung iba. Parang ano yan parang hatakan. 'Di ba? Yung una ayaw mo, nagdadalawang isip ka kasi baka mamaya kayo lang yung pumirma, sumabit kayo, ganito. Ngayon, nung dumami na yung pumirma, nakita nila, sige, pumirma na sila. Tara, pirma na rin tayo. Parang gano'n. Diba? Natural yun natural yun, na instinct ng tao. Kahit naman sa lahat ng bagay, kunyari, meron botohan dyan, sa grupo ninyo, sa samahan ninyo, pakiramdaman muna yan. Diba? Pakiramdaman, sino ba yung boboto para tanggalin yung namumuno, yung presidente ng grupo natin. Diba? Kasi iniiwasan nila na masisi sila. Diba? Masisi sila, maturo sila, na pag-initan sila. Ngayon, mas marami yung bumoto, nakita nila, 6, 5, 5 na, may 5 pa. Tapos pumirma yung isa, 6, 6:4 na. Diba? Ngayon, the rest niyan, pipirma na rin yan. Or yung isa hindi pipirma para hindi obvious, di ba? Ganun lang yun. Di ba? Yung iba dyan ayaw talaga. Nadawit lang, nasama lang. Dahil nakita nila, marami nga na pumirma na. Di ba? Ganun lang yun Huwag natin i-connecta palagi sa ating Pangulong Bongbong Marcos na siya yung nasa likod ng impeachment. Anong mapapala niya? Pangulo na siya. Presidente na siya. Ano pa bang tataas pa sa presidente na posisyon? Wala naman na. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Di ba? So,
ganun lang, isipin lang natin yung mga kababayan, no, na hindi na siguro para gawin pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos yan. No, doon sa mga gustong pabagsakin yung ating administrasyon, gustong pabagsakin yung ating gobyerno, no, para maiupo yung kanilang mga gustong kandidato, no, wag na nating ulitin yung history, mga kababayan. Kasi kung makikita natin, no, nangyari na po yan nung panahon, no, ng dating Pangulong Estrada, na kung saan ilang taon pa lang siya nakakaupo sa kanyang posisyon, pinatalsik na po siya. At nakita naman natin, no, yung envelope, ano sabi doon sa envelope? Nung binuksan, wala naman palang laman. Diba? Nakakapanghinayang na nagpatalsik tayo ng presidente, mga kababayan, na wala naman palang ganong katinding akusasyon, mga ebidensya. Diba? Sino naloko? Sino naloko dito, mga kababayan? Sambayan ng Pilipino. Diba? Naloloko tayo. Papaulit pa ba kayo? No? Magpapaloko pa ba kayo sa mga ganong klaseng mga politiko? Wait na. Madala na tayo, matuto na tayo, 'di ba? Matuto na tayo, matuto na 'yung sambayan ng Pilipino. Ngayon kung nakikita ninyo, ano ba 'yung mga nangyayari? Sino, no? Sino 'yung mga kumikilos? 'yun ang batikusin ninyo. Huwag niyo idama 'yung ibang tao. 'Di ba? Okay, so kayo, anong opinion ninyo dito, mga kababayan? No? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. At welcome back uli sa ating channel na tayo ay nagre-reaction video, mga kababayan. Okay? Ayan, muli kita tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.